Padayon kita sa atong theme nini nga bulan, The Cross-Shaped Life. Ug miaging Domingo nagisgot kita unsa gid ning cross-shaped life. Nini nga takna atong paminawan kining pulong usab ni Apostol Pablo nga naghisgot mahitungod sa kinabuhi nga bearing the mark of the cross. Kinabuhi nga nagpasaan sa marka sa cross. Galatians 6:14 to 17 diha nay sentro kini nga mensahe kanang pulong diha nga, for I bear on my body the marks of Jesus. Ang marka ni Ginoong Jesucristo. Unsa kining marka? Mark is something nga nag-identify kanimo, nga nag-show og evidence. Nag-show nga diha ka bilong, evidence of belonging. Kining tato, ako na-membro po ko sa fraternity sa college pa ko. Nakoy tato. Identify nga ako bilong diha na nga fraternity. Si Jesus identified as the Savior of the world. Pinaagi sa iyang pagpakamatay sa cross. So ang iyahang kinabuhi na isentro pod diha sa cross. Ma-identify siya tungod sa cross. Ang Kristohanon, magdala-dala og cross, makaingon gidayon ang tao, Christian gina siya o kay nagdala-dala og cross. Sa kalibutan nga bahin tinuod na, pero sa espirituhanon nga bahin dili gyud na ebidensya or garantiya nga if you wear the cross, the crucifix, you are a Christian. Na ay driver nag-drive, na gyud siya crucifix, nasa iyahang diri og sa iyahang motor, pero nadisgrasya. Ang disgrasya man hubog kayo. So di gyud na siya garantiya. Not a symbol, not a decoration, but ang cross, ang mark niya makita in how we live. Unsa ang atong pagkinabuhi, diha makita ang marka sa cross. So tanaw na dinhi ang tulo ka butang nga mga elemento nga you are bearing the mark of the cross. First, ngun diha the character of bearing the mark of the cross. Ang kinaiya, ang sintro gidinhi ani nga text, ang gipasabot nga I bear the mark of Jesus is si Apostle Paul. So ato siyang tan-awon ang iyang kinaiya kung nagmarka ba gyud ang cross nga maoy marka ni Jesus Christ sa kinabuhi ni Apostle Pablo. Sa kinabuhi ni Apostle Pablo makita gyud ang marka ni Ginoong Jesucristo, humbleness. Grabe kayo si Apostle Paul ka mapainubsanon. Sa verse 14 sa atong text siya, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Siya wagi ko manghambog. Wagi sila ipanghambog. Kung tanawon to si Paul, pwede siya manghambog kay grabe ang yang level sa iyang spiritual life. Mature, puno gyud, grabe mga performance ministry. Pero niingon siya, wagi ikapanghambog except the cross of our Lord Jesus Christ. Ingana siya ka mo painubsanon, dili siya focus siyang kaugalingon, focus siya diha kang Ginoong Jesucristo. Nga na mga panahon nga bisag na debate diha sa Corinth about theology, pero ang iyahang ingon, I resolve to know nothing except Christ and Him crucified. Diha sa 1 Corinthians 2:2. Wasa siya nang hambog nga taas kay siya intellectual knowledge about the scripture. Siya focus gyud diha sa cross. Grabe ang iyang pagpaubos. Also si Paul obedient sama kang Jesus Christ nga obedient, bisat man obedient diha sa kamatayon sa cross, sa will sa Father. Unang si Paul obedient, ingon diha sa Acts 20:22, and now compelled by the Spirit I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Kay gitulak man sa balang espiritu, that is the will of God. Bisag wa sa kibaon sa mahitabo dito halaad to gid siya. Bisag lisod kayo. Ingana si Paul ka obedient even when it is hard. Also si Paul ang iyang kinaiya usab loving. Paul is willing to sacrifice for the sake sa iyahang mga katribo. Ingon diha sa Romans 9:3, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. Tanawa, bahalag matinunglo pa ko, makat off from Christ. Grabe ang love ni Paul sa iyahang kapariha niya og tribo. Ingana si Paul ka mahigugmaon. The clearest mark of the cross is love. John 13:35. People will know that you are my disciples if you love one another. Si Paul usab faithful, matinud-anon kaayo. Makita ang iyang faithfulness diha sa sulat niya kang Timothy, 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Grabe faithful siya. Fought the good fight, wagin na siya muhinay siyang pagpangalagad, na finish gud niya ang kinabuhi nga puno sa lumba and na maintain gud niya ang faith. Faithfulness
Bisan pataliwala sa iyang balatian, torn in the flesh. Wala naluya si Paul diha. Ginoo nahimo ng kaayuhan alang kaniya. And also, kining life nga mo endure gyud. Grabe kinaiya ni Paul mo endure gyud. Ingon siya 2 Timothy 2:10, "Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory." Grabing pag-antos gyud ni Paul. Nilahutay gid siya, never give up bisan pa sa extreme mga pressure in life. Siya hard pressed on every side, perplexed, pero padayon gyud si Paul nga naghimo sa katuyuan sa Ginoo. Mo ni kinaiya, this is the mark, the character nga you are bearing the mark of Jesus. You are bearing the mark of the cross. Ikaduha, tanaw na to ang cost. The cost of bearing the mark. Kung magpasaan pod ka sa marka ni Jesus, dako po kay presyo. The price is so great because you are carrying a cross. Ingon diha sa Luke 9:23, "Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." Grabe ang cost. Kang Paul, it cost me everything. Dako kayong presyo kung kita mag-bear sa mark ni Jesus Christ. Nganuman, ingon diha sa nga text, Luke 9:23, it cost yourself, mag-self-denial ka og surrender. Nga kung mo-follow kita kang Jesus, mupariha sa kinaya ni Jesus, marks of Jesus Christ, naagyon ning self-denial and surrender. Si Jesus, inga na ang iyang kinaya, self-denial and surrender. Si Paul, usab, mo po na ang iyang kinaya. In 1 Corinthians 9:12, ingon siya, if others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up anything rather than hinder the gospel of Christ. Gani, na yung mga panahon nga, naosay katungod ni ana, pwede siya mukaon na ana, pero mapandul man ang mga makakita, labi na mga dili Kristohanon usab, o iyang mga kauban usab, mapandul man, di na lang siya. I-deny na lang niya ang iyahang desire nga mukaon ng taana. I-deny niya ang iyahang desire nga dapat kung siya nag-alagad, bayran siya sa iglesia. Yun siya diha, I have the right of support from you. Kay mo manggina. Pero wa siya nag-claim. Ingana ang life nga surrender and self-denial. Mudinay ta sa atong gusto, our own will, our own desire, our own control. Not my way, but God's way. Mo nang ingon diha nga letting go of your own and letting God. We deny worldly pleasures, we deny popularity or approval, we deny old lifestyle. Mao na ang self-denial. Bugat kayo, ngay hikli ni mong kaugalingon kay kita gyud. Self-preservation, self-centered, self-focus. Ikaduha, the cost also is sacrifice. Si Paul, makita gini mo ang kinabuhi nga sacrificial. Mo na'y price, sakripisyo gid kaayo. Ingon siya diha sa 2 Timothy 4:6, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure." I-consider gud niya ang iyang kinabuhi offering, halad, sakripisyo alang gyud sa mga katawhan. Sacrifice. Sa kinabuhi ni Paul, he sacrificed comfort for obedience. Si Paul, may kag-comfortable life, tanawa ang iyahang resume, no? Si Paul, grabe, o mga naabot sa kinabuhi. Membro man sa Sanhedrin, mga elite, mga high-ranking. Di man ka makukuha diha og dili ka kwartahan, dili ka bright, pero na-sacrifice ng tanan sa dihang siya ni follow kang Jesus Christ. He sacrificed comfort. He chose God's will than personal ease, safety, and convenience. Paadton siya sa Ginoo sa dili siya convenient, dili niya gusto, o dili safe, delikado. Patyon siya. Grabe nga life of sacrifice ni Paul. Mo nang siya na kinabuhi gyud nga naagyud ang mark sa cross, sacrifice. Makita kag cross, bugat na gina. Nya namatay si Jesus diha, sakripisyo gina. Si Paul mauna ang iyang kinabuhi. Sukwahi siya sa mga tao nga gitawag nga enemies of the cross of Christ. Philippians 3:18-19 ingon diha, "For I have often told you before and now say again, even in tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their minds is on earthly things." Mga enemies of cross of Christ, puro gyud hayahay, stomach mabusog, unya earthly things ang focus. Kinabuhi nga controlled by desires, by cravings, unsay
nami maugid na ang pangitaon, i-pursue pleasure, money, comfort. They are dominated by spirit of self-preservation, spirit of worldliness, and spirit of pride. Mo nang kalaban gyud ang comfort. Comfort is a spiritual enemy. Gusto gid tag comfort, usahay ma-compromise gid ta. Gusto gid tag comfort pod, usahay lazy ta. Comfort feeds the flesh. Ginapakaon niya ang atong flesh, atong desire, ang atong pleasure o ang atong control. Mo nang you cannot carry the cross at the same time na kinabuhi diha sa comfortable life. Mo nang giingnan gitaan ng duha kat dalan sa kinabuhi. Two roads. Matthew 7:13-14. Enter the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life. Only a few find it. Duha lang gyud ka dalan, narrow, sigpit, og broad, dako nga dalan. Og sa dako nga dalan, hayahay kay didto, walay traffic, walay burden kaayo kay hawan. Dinhi sigpit kaayo, lisod, narrow. Pero ang tumoy, kadtong hawan, lapad, paingon gyud sa kalautan, kining sigpit, paingon sa eternal life, kinabuhi nga madagayaon. Kang Paul is nagkinabuhi gid siya nga living a life nga sacrificial. Mo nang makuyawan kita karong panahon na aning prosperity gospel. Sa una na atong doktrina sa SOR, kinang imong material nga mga blessing, maunay mo motivate sa mga unbeliever nga mo follow kang Jesus, kay mahimo pud silang madato. Mo nang daghan niya na karon, daghay naga sangyaw gyapon aning prosperity gospel. And many daghang gyud malinglahan kay gusto gyud og comfort and ease. Gusto gyud madato, no, gusto gyud makakinabuhi nga hayahay. Bisan pa mga alagad sa Ginoo, usay mo ni ang motivation. Mo nang prosperity gospel, dili na mao nga ang tawo moadto na tungod sa hayahay. Nawala ang prinsipyo sa bearing the cross of Christ. Mo nang kinabuhi gyud nga sacrificial. That is costly. Costly gyud ang pagkinabuhi nga bearing the mark of Jesus Christ. And also, lastly diya sa cost, sufferings. Mao gini cost nga lisod pug kaayo. Pag musunod ka kang Jesus, daghang gyud sufferings, because that is a mark of the life of Jesus Christ. Basaha ang New Testament tibuok, make a conclusion. Unsa ang kinabuhi ni Jesus? Comfortable? Basaha ang kinabuhi ni Paul, the whole epistles, kanang mga epistles. Basaha, unsa impression sa imuha, imo na siyang basahon. Puno ba sa kalipay, hayahay ang kinabuhi ni Paul? No. Puno og sufferings. Identified ang ilang kinabuhi nga nagsuffer gyud. Sa atong text kiniha, I bear on my body the mark of Jesus. Kung sige pasabot ni Paul diha, I bear in my body. Makita ba siyang lawas? Asa man na makita? Katong iyahang mga samad sa likod. Nakaagi man na si Paul, naka-receive man na siya og pareha kang Jesus katong 39 lashes, no, ingon diha sa 2 Corinthians 11:24-26. 40 minus 1 nga lashes. Latigo. Daghang kay uwat likod ni Paul. Dagay uwat, scars. Mo nang ipasabot niya, I bear on my body ang marka ni Jesus, the mark of sufferings. Si Jesus nagsuffer, si Paul usab, naana ang marka sa iyang likod, the mark of sufferings. Ngunang makita nimo si Paul, na-experience gina niya. And scars, kining mga uwat, reminders man makapahinomdom, may uwat sa akong tuhod, di ko kalimot, na disgrasya ko. Napoy uwat sa akong pikas tuhod, nabali ko tungod sa basketball. Kita ka na, ma-remind ka. Mapunda sa itong kinabuhi na yung mga uwat, dili ko siya physical, pero mga pains and suffering, nga mag-remind ka na to. Una, mag-remind ka na to para kang Paul sa faithfulness sa Ginoo. Kanang uwat, kanang scar, mag-remind sa atong faithfulness usab. Si Paul, faithful magit siya kaysa sa Ginoo, pero daghang kay siyag uwat, daghang kay siyag mga pains and sufferings. Tungod kay faithful siya. Munang makita nato na diha sa 2 Corinthians 11:24-26, maoning mga sufferings ni Paul. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Mao to katong 39 lashes. 3 times I was beaten. 3 times siya gibitay with rods. 1 stone, giwi bato. Stoning sa una, makapatay na. 3 times I was shipwrecked, na unlod no sa dagat. I spent night and a day in open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles.
tungod sa iyahang missionary journey lakaw-lakaw sa asa siya mo travel na mga tulisan in danger gid nang iyang kinabuhi kanunay mapahamak tungod na sa iyahang faithfulness sa Ginoo. Na experience na niyang tanan tungod na sa iyahang faithfulness. Mao nang it reminds us nagsapir ta because of our faithfulness. Ug nindot kay na sa atong kinabuhi. Di gina kalikayan when we follow Jesus Christ naagi mga persecutions. Lisod gyud ning magministry. Lisod manangyaw kay naapay magsaway sa imuha, i-persecute pa ka, maangin pa usayang imuhang kinabuhi. Mao nang sufferings. We suffer for Christ's sake. Mao na si Paul. Nag-remind kaniya sa iyang faithfulness sa Ginoo. And also, ang suffering usab nag-remind kaniya sa iyang mga failures. Naay mga failure si Paul. Romans 7:8:16-17, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but the sin living in me. Na-struggle si Paul. Unsa ning sin, wala kayo gi-reveal, pero naging siya struggle about niya na. Naay mga failure siya, mo man sa atong kinabuhi, nagsapir ta tungod po na. It reminds us nga sin is painful. Pag kinabuhi ito sila, painful gina. Inner struggle. Na mga panahon sa mga disagreement. Si Paul, disagreement with Barnabas, disagreement with Mark John, no, diha sa iyahang vessel. Mo nang it reminds us, na itato, na scar, ma-remind ta sa atong mga kapakyasan and remind us not to make the same mistake again. And also, lastly, it reminds us also about sa atong future. Ang mga pains, sufferings, ma-remind ta, unsa kita unya sa unahan. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Mao nang ang mga pains and sufferings na i-purpose ang Ginoo. Mo nindot kayo kay kanang mga pains, scars, nag-remind ka nato nga na-purpose ang Ginoo kanato og that is for the good according to His purpose. Alang gid na sa atong kayuhan. Mo nang si Paul naa sa mga pain nga usahay di sa kasabot nga nung gihatag na sa iya nga matinud-anon mo nung ta siya torn in the flesh no ingon diha 2 Corinthians 12:9 o siya kasabot ana permero pero later on ingon siya maayo gyud nga naa kay kung wa na di ko katuman sa akong misyon og mahimo kong conceited mahimo kong garbuso and arrogant mo nang for the good no. Remember bag naatay mga pains and suffering reminds us of God's purpose sa unahan. He allowed pain. He allowed niya ang pain sa atong kinabuhi as useful wound kanato so that He can use us. He cannot use you if He will not hurt you. He will hurt you so that He can use you. Mao na ang kamatuoran diha. It reminds us of our future. Nindot kayo ang bunga gyud sa unahan sa mga kalisod o sa mga problema or mga pain sa atong kinabuhi. It reminds us not nga it is an ugly reminders but beautiful trophies and badges of honor. Kay kanaalang sa itong kayuhan. It reminds us of how much God love us. Mo nang ang Ginoo wala naghatag kanato og uwat to remind us that we have been hurt, but it is to remind us that we have been healed, we have been delivered, and we are set free. O nanindot yun kayo ang purpose sa Ginoo sa mga pains and suffering. Lastly, the compensation. Yes, na ay cost. Unya, nagdemand og character, pero na ay compensation if you bear the mark of the cross. Kung ikaw gyud mag-bear sa mark sa cross, na agyoy dako kayo nga reward, na ay gain, return nga ihatag sa Ginoo to those who live a cross-shaped life. Unsa kini ang compensation sa bearing the mark is power. Mo na ingon diha, pain is the path to a powerful life. Ang pain mo na agihanan sa powerful life. Ug mao kini karon. Number 1, magnetic power. Ingon diha, but when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Sa diyang si Jesus, ilifted na diha sa cross, ang mga tao mo duol kaniya. Mo na ingon nato ganiha, dili mo duol kay hayahay, mo duol kay Jesus gilansang sa cross. Nakita ang iyang gugma, maunay mo magnet. We receive Christ, we accept Christ, we surrender our life because of His love, not because of fear. Mo nang ang magmagnet kanato ang love ni Jesus Christ. Ang kana nga kinabuhi nato puno ta sa kinaiya, puno sa sacrifice, self-denial and sufferings. Mauni mo draw pod sa mga tao ngadto kang Kristo. Kay nakita nila si Kristo sa imuhang kinabuhi. Mo nang magnetic nga power kay ang mga tao mo draw closer to Him as we draw closer
to Christ. Kay nagbear man taan na nga mark ni Jesus Christ. Character, love, sacrifice, surrender. Ang mga tao makaila Ginoo, makaila kang Jesus Christ. Magnet pod sila ngadto kang Jesus Christ. And also motivating power. Ingon diha sa 2 Corinthians 5:15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Mo ni mo-motivate ka nato nga magkinabuhi alang kang Kristo. We no longer live for ourselves. Mo nang si Paul, I no longer live. Ingon diha, but I live for Christ. Tungod kay siya nagpakamatay sa kuha. Tungod niya na nga gugma, nakita nako diha sa cross. Maunay nagtulak kanako nga magkinabuhi gyud. Dili na sa akong kagalingon kundi kang Kristo na. Mo nang kana nga gahom nga makahimo nata pagkinabuhi sa mga plano ni Kristo, sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Makabot gyud nato ang Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Kay naatay dako nga motivation kana mao ang kinabuhi nga nagbear sa mark ni Jesus Christ. Motivating power. And also last, majestic power. Nganuman ingon diha sa Galatians 6:14, may I never boast except the cross of the Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Power to defeat our enemies. Mapildi na to. Ingon si Paul diha, the world has been crucified to me and I to the world. Daog na ko diha. Napildi na nako ang flesh, unod nun, tinguha, desire, wala na. Daog na ko sa kalibutan, worldly enticement, worldly pleasure, daog na ko diha. And also the devil, kining atong infernal foe, atong kaaway nga mao ang yawa, daog na ko diha tungod kay na-crucify nako. Shaped by the cross ang akong kinabuhi. Mo nang ingon si Paul, nagmundaw ko na. Mo na ang tinuod nga sekreto sa success is to live a crucified life, bearing the mark of the cross. Tungod kay diha kita magbadaogon sa tanan, diha kita makaangkon ug mausab sa atong kinabuhi. New heart, new attitude, new outlook, new purpose. Mo nang bearing the mark, yes, lisod. Walking the narrow road, yes, lisod. Pero primero ra gid na, lisod primero, pero ang tumoy niya na, ang unahan niya na kinabuhi nga madagayaon, malipayon ug malampuson. It is a rewarding life. Ayo sa katao nga nagpasaan sila og cross, daghan sila nagpasaan, pero reklamo siya, Lord, bugat man ka ini. Putli-putli pud be. Pwede putlan ang cross. Sige, putlan tuod. Ang kanta-kanta na siya, no? Kanta-kanta na kay naputlan, gangaan naman. Dagan, murag hinay magyapon niyang dagan. Bugat gyapon, reklamo gyapon. Lord, please cut it down a little more. I'd be able to carry it better. Mas mauna ko sa ilaha pag magaan-gaan pag ni. Sige, putlan. Putlan na pod, sugot. Sige, putlan na to. Putlan. Salamat na siya. Lord, thank you. Kusog na siya mo lakaw. Siya ginakauna sa tumoy. Nakurat siya. Kay naida kong bungaw. Pag abot siya mga kauban, ang cross na gigamit para mahimong tulay. Siya di nakatabok. Short naman. Mubo naman kayo. Iyang cross. Opo na sa itong kinabuhi, the cross is important. Bearing the mark of Jesus. Life shaped by the cross. Life identified in sacrifice, self-denial, and sufferings. More than comfort, makita ginato ang kinabuhi. Bungahon, malipayan, malampuson. Wala nagpasabot nga dili ta mo experience og comfort. Wala nagpasabot nga dili ta pwede madato. Daghay dato sa Bible, si Nicodemus dato, pero wala nakita ang ilang kinabuhi nga identified as comfortable life, but life crucified with the Lord Jesus Christ. Mao kini ang dakong hagit sa atong kinabuhi nga, am I living for the cross or avoiding it? The cross is just something to carry. We must embrace it and live. Many want salvation, pero dili gustog discipleship, dili mo follow, dili mo bear og cross. Mo nang nining panahon na we need the cross. We need to live a life shaped by the cross and bearing this mark of sacrifice, self-denial, suffering, nag-sacrifice sa atong time, talent, treasure for the sake of Christ. Nga masakripisyo usahay ang atong panudlanan, ang atong kusog, o ang atong mga desire. The world need today of great men of the cross. Men who will preach the message of the cross and also bear the mark of the cross. Magampo ta?